Wakas mga kalambat, nagbenta na sila papa ng seaweed dyan gawa na may dumating ng buyer. Abay sa sobrang tagal naman na kanilang pag-iintay, talaga naman ngayon lang may nag-interest sa kanilang mga seaweeds. Makikita nyo naman nandito ako sa malapit sa sampayan, gawa ng yung aking kapatid lang ang pinag-video ko, gawa ng sabi ko i-videohan muna ako at gawa ng titingin ako kung magkano ang timbang ng mga seaweeds. Para tinutusok ni tatay ang gawa ng pinipili talaga nila mga kalambat ay itong ating tuyong seaweeds kasi pagbasang seaweeds mga kalambat ay sobra-sobra na sa timbang ay malulugi na ang mamimili. Siyempre extra natin dyan si Kuya Mulo, tsaka si Papa. Ayan na, nakaharang na sila, hindi na ako nabibidyohan. For today's video mga kalambat, ito nandito na naman tayo ngayon at bagong gising. Wala pa pala akong hilamos dyan mga kalambat, gawa ng magbibinta tayo ng seaweeds ngayon. Siyempre paduyan-duyan muna ako dyan, gawa ng mag-iintay tayo ng grasya. Siyempre bibidyohan ko muna dyan yung aking nanay na napakasipag magkayod ng niyog. Itong aking kapatid na napakasipag mag-video sa akin. Kahit hindi naman. Siyempre hindi tayo magpapahuli. Bibidyohan din natin ang karagatan na sobrang payapa at napakagandang mag-fishing. At marami na naman magkasabi sa akin kung ano daw yung mga siminto-siminto na yan. Ayan po ay pang ano sa seaweeds. Panglagay po baga sa seaweeds. Siyempre hindi rin magpapahuli ang aking papa na napakasipag magtahi ng lambat. Sobrang saya naman talaga ng aking papa ay talaga naman ay makakapagbenta na daw siya ng seaweeds at gawa ng sobrang tagal naman talaga 6 months bago harvestin ang mga seaweeds. Pakita ko nga rin pala mga seaweeds na yan mga kalambat. Yan po ang seaweeds na nakalagay sa sako. Naka ano po yata yan, naka 16 sako po yata sila. Yata, ba't may yata pa? Maglalagay ka nga pa nito mga kalambat itong ating seaweeds. Kailangan ito ang sako mo ay malaki at saka hindi butas. Pagpaprocess nga pa nito mga kalambat ay kailangan ito ay sinsin. Kasi pag hindi mo sininsin mga kalambat ay malulugi ka. Pag seaweeds nga pala mga kalambat ay hindi biro ha. Dugot pawis dito ang iyong puhunan. Ba't nagalit? Pag magpapatuyo ka nga pala mga kalambat nitong ating seaweeds, kailangan nito ay hindi ito yung tuyo, yung kulay puti na hindi yun. Kailangan ito madilaw-dilaw pa para maibenta agad. Pag maghahanap ka nga pala ng buyer mga kalambat, ay kailangan sa mga inyong mga kasamahan may mga update na kung sino ang magbili ng ating seaweeds natin sa kanila pala, hindi pala sa akin. Nagturo-turo nga pala ako dyan mga kalambat, gawa na sa sobrang ganda ng ating panahon. Ayan, nagturo-turo ako dyan. Uy, manununo ka pa, ikinagturo-turo diyan. Tinuturo ko nga pala dyan mga kalambat itong ating spot na pinagpipishingan natin. Doon ang maraming isda. Next ko nga pala itong ating ginagamit na bangka. Yan po ang ginagamit kong bangka. Minsan yung kulay pula. Habang naglalakad-lakad nga pala ako dyan at nagbibideo-video ako dyan mga kalambat, naisipan ko nga palang ipatong itong ating cellphone di sa may kawayan para mabidyohan ko rin baga ang aking sarili. Habang naghihintay nga pala ako dyan ng buyer mga kalambat, ito naman nag-i-exercise ako gawa ng ang sakit ng aking katawan mga kalambat na pamali yata ang higa ko dun sa higaan ko. Paano naman hindi sasakit ang aking katawan? Ang aking hinigaan ay papag at saka kawayan pa. Pero sanay din naman ako sa mga kawayan din naman nun at pwede na rin at talagang mahimbing din ang tulog. Pagkatapos nga pala magmuni-muni sa dalampasigan mga kalambat, ito sa wakas dumating na yung ating mga bisita. At sa wakas mga kalambat, dumating na yung buyer ng seaweeds. Ang una muna nilang tinambang mga kalambat, itong kila Kuya Roger at saka kila Kuya Tukal. Inabot na sila ng tanghali mga kalambat, kaya ang ginawa ng mga kasamahan ng ibang mga magsi-seaweeds ay nagluto na ng kanin at saka yung ulam. Hindi ko na nga pala pinakita mga kalambat yung pagluluto nila at gaya ng pagkain, gawa na sa sobrang busy din. Bago nga pala nila kunin at timbangan itong ating mga seaweeds mga kalambat, nag-usap muna sila dyan kung magkano ang kilo ng seaweeds. Pumayag naman yung mga samahan na ganito ang kilo ng seaweeds, gawa ng pag hindi nila ito bininta mga kalambat ay mabubulok talaga at saka hindi na mabebenta. Bibili ka nga pala nito mga kalambat itong ating seaweeds ay kailangan i-check mo muna kasi pag basa talaga mga kalambat ay malulugi ka sa timbang. Una muna nilang tinitimbang dyan mga kalambat itong ating seaweeds na tuyo, gawa ng pagbasa pa mga kalambat ay mas mataas ang timbang. Habang nag-check nga pala itong ating namimili ng seaweeds, ito tinitingnan niya kung basa yung seaweeds, gawa ng pagbasa mga kalambat ay hindi talaga nila kinukuha pero pinapatuyo po muna yan bago nila kunin. Nagsimula na nga pala sila dyan magtimbang mga kalambat. Ang una nilang tinimbang itong kay Kuya Mulo, gawa ng yun ang pinakamaunti ay. Ginagawa ko nga pala dyan mga kalambat, ito tumitingin ako sa timbangan, gawa ng minsan mga kalambat ang ating timbangan ay hindi natututok dun sa may zero. Mga timbang na nga pala nila itong mga seaweeds na kulay dilaw, ang sunod naman nilang tinimbang itong dalawang sako na pagpatong, gawa ng kakaunti lang yung kanilang nilagay na seaweeds kaya dinalawang timbang. Kasunod na naman ng tinimbang mga kalambat itong aming seaweeds na kung mga kulay puti ang mga sako. Abay sa sobrang lalaki naman talaga ng mga sako na yan ay hindi ko lang alam kung magkano ang kilo niyan. Hindi na nga pala ako nakatulong sa pagtitimba ng mga seaweeds, gawa ng pinagbisihan ko ng mga kalambat yun, nagbilad na ako ng seaweeds na basa na tinanggal nila dito sa may sako. Habang bising-bising nga pala sila sa pagtitimbang mga kalambat, ito nakikita nyo naman ako sa likod na nasisinaga ng araw na parang kukunin na ng heaven. Pa nagbibilad nga pala ako nitong seaweeds, ito lumapit sa akin si Papa at tatanong ko naman kay Papa, Pa baka naman. Habang kinakausap ko si Papa, bising-busy naman siya sa pagbibilad ng seaweeds at pag-aayos. Ay ba sabi ko naman ay Papa baka naman.
Aba, hindi umiimik sa akin. Yan ay wala yata tayo ditong kaparte. Tapos na nga pala nila na itimbang lahat mga kalambat. Iintayin pa nila yung mga seaweeds na naibilad. Gawa ng yun ay isasako pa. Hanggang dito na lang po pala ang ating video mga kalambat.